Isang matalim na gunting ang dahan-dahang humiwa sa huling layer ng benda na nakabalot sa mga mata ni Sienna. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng 2 taon, kadiliman lang ang naging mundo niya. Isang mundong walang kulay, walang liwanag, at puno ng takot. Pero ngayon, sa loob ng nakakabinging katahimikan ng kanyang kwarto, naramdaman niya ang pagbagsak ng tela sa kanyang pisngi. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Malabo pa noong una, parang hamog sa salamin, pero unti-unting luminaw ang paligid. Nakita niya ang sarili sa salamin, ang maputla niyang mukha, ang mahaba niyang buhok, at ang mga mata niyang puno ng luha. Nakakakita na siya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto niyang sumigaw sa tuwa. Gusto niyang tumakbo palabas at yakapin ang lalaking naging mata niya sa panahong siya ay bulag. Si Bruce, ang lalaking papakasalan niya sa susunod na linggo. Bruce, bulong ni Sienna, halos hindi lumabas ang boses dahil sa sobrang excitement. Dahan-dahan, siyang naglakad papunta sa pinto. Hindi na niya kailangan ng kanyang tungkod. Hindi na niya kailangang kapain ng pader. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang bawat hakbang. Bubuksan na sana niya ng tuluyan ng pinto nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa sala. Tawa. Isang malandi at pamilyar na tawa. Napahinto si Sienna. Kilala niya ang tawang iyon. Kay Catherine iyon, ang best friend niya simula high school, ang babaeng tinuturing na niyang kapatid. Sumilip si Sienna sa maliit na siwang ng pinto na hindi nakasarado ng maayos. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng isang ekspresyon ng purong horror. Sa sofa na binili nilang dalawa ni Bruce, nakita niya ang kanyang fiancé. Walang saplot pang itaas si Bruce at si Catherine. Nakaupo ito sa kandungan ng kanyang nobyo. Ang mga daliri ay sinusuklay ang buhok ni Bruce nang may pamilyar na lambing. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Sienna. Nakita niyang inilapit ni Bruce ang mukha nito kay Catherine. Hinalikan niya ito, hindi lang basta halik, kundi isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na kailanman ay hindi ibinigay ni Bruce kay Sienna sa loob ng 2 taon. Napahawak si Sienna sa hamba ng pinto. Gusto niyang sumuka. Ang sikmura niya ay parang pinipiga. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ang kaibigang naging sandalan niya. Niloloko siya sa sarili niyang pamamahay. Babe, dahan-dahan lang. Humahagik-gik na, sabi ni Catherine habang itinutulak ng bahagya si Bruce. Baka magising ang prinsesa sa kwarto. Tumawa si Bruce. Isang tawang malamig at walang puso. Hayaan mo siya, sagot ni Bruce. Hinaplos nito ang pisngi ni Catherine. Kahit magising siya, wala naman siyang magagawa. Bulag siya, Catherine. Wala siyang alam. Sigurado ka bang pipirmahan niya ang mga dokumento bago ang kasal? Tanong ni Catherine, biglang naging seryoso ang muka. Oo naman. Puno ng kumpiyansang sagot ni Bruce. Tiwalang-tiwala sa akin ang tangang yun. Sa araw ng kasal, sa atin na ang kumpanya. At kapag nakuha ko na ang lahat ng assets ng pamilya niya, ilalagay na natin siya sa mental hospital tulad ng plano. Napatakip si Sienna ng bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga pisngi, mainit at masakit. Hindi lang ito simpleng panloloko. Plano itong wasakin siya. Plano itong nakawin ang lahat ng pinaghirapan ng namayapa niyang mga magulang. Mental hospital? Gusto nila siyang baliwin? Nanginig ang buong katawan ni Sienna sa galit at takot. Ang kanyang paningin na kanina ay malinaw. Ngayon ay lumalabo muli dahil sa walang tigil na pagluha. Kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang bumalik sa kama at mag-isip. Dahan-dahan siyang umatras. 1 hakbang, 2 hakbang. Pero sa sobrang panginginig ng kanyang tuhod, hindi niya napansin ang maliit na vase na nakapatong sa side table sa hallway. Sagi ng kanyang siko ang vase. Umugong ang tunog ng babasagin sa tahimik na hallway nang bumagsak ito sa sahig. Crash!
Nanigas si Shena. Sa sala, biglang tumahimik. Nawala ang tawanan. Nawala ang mga bulong. Rinig na rinig ni Shena ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Dug-dug, dug-dug. Anong tunog yun? Boses ni Bruce. Matalim. Alerto. Narinig ni Shena ang pagtayo nito mula sa sofa. Ang mabibigat na hakbang ng mga paa nito ay papalapit sa pinto ng kanyang kwarto. Wala siyang suot na benda sa mata. Kitang-kita ang kanyang mukha. Kung maabutan siya ni Bruce ngayon na nakadilat at nakatayo sa hallway, tapos na ang lahat. Malalaman nilang nakakakita na siya. At base sa narinig niya, baka hindi lang ospital ang antayin niya, kundi kamatayan. Shena? Tawag ni Bruce. Nasa tapat na ng pinto si Bruce. Humawak na ito sa doorknob para siyang kidlat na kumilos. Sa loob ng kakarampot na segundong bago bumukas ang pinto, humagibis si Shena pabalik sa kanyang kama. Dinampot niya ang mahabang benda na nakalatag sa unan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis na inikot ito sa kanyang ulo. Hindi na baling magulo, hindi na baling hindi pulido, basta matakpan lang ang kanyang mga mata. Bumukas ang pinto. Agad na nagpatihulog si Shena sa sahig sa tabi ng kama. Napasinghap siya, kunwaring nasasaktan. Aray! Sigaw niya, sabay hawak sa kanyang tuhod. Pumasok si Bruce. Ramdam ni Shena ang mabigat na presensya nito sa kwarto. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata sa ilalim ng benda. Ang puso niya ay halos lumabas sa dibdib sa sobrang kaba. Shena? Ang boses ni Bruce ay puno ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala na dati ay nagpapakalma sa kanya, pero ngayon ay nagpapatindig na ng kanyang balahibo. Anong nangyari? Bakit nasa sahig ka? Naramdaman niya ang paghawak ni Bruce sa kanyang braso. Ang mga kamay na kanina lang ay humahaplos sa ibang babae. Gusto niyang bawiin ang kanyang braso. Gusto niyang ilayo ang kanyang sarili. Pero kailangan niyang magpigil. Kailangan niyang umarte. Bruce! Humahagulgol na sagot ni Sheena. Nauuhaw ako. Tatayo sana ako para kumuha ng tubig pero nakalimutan ko ang tungkod ko. Natabig ko yata yung vase sa labas. Natahimik si Bruce ng ilang sandali. Pinapakiramdaman siya nito. Sa ilalim ng manipis na tela ng benda, bahagyang idinilat ni Sheena ang kanyang mga mata. Dahil minadali niya ang pagkakabit, may maliit na siwang sa bandang ibaba, malapit sa kanyang ilong. Nakita niya ang sapatos ni Bruce at sa likod nito, nakita niya ang pagpasok ng isa pang pares ng paa. High heels na kulay pula. Kay Catherine. Oh my God, Bessie! Tili ni Catherine. Mabilis itong lumapit. Okay ka lang ba? Narinig namin yung basag. Nag-worry kami masyado. Nakita ni Sheena sa limitadong siwang ng kanyang paningin ang pagyuko ni Catherine. Pero taliwas sa tono ng boses nito, nakita niya ang ekspresyon ng mukha ng kaibigan. Nakangiwi si Catherine. Umiirap. Wala ni katiting na awa sa mukha nito. Pasensya na, mahinang sabi ni Sheena. Yumuko siya para itago ang puot sa kanyang mga mata. Napakalampak ko talaga. Wala na akong kwenta. Shh! Huwag mong sabihin yan, Hon, sabi ni Bruce habang inaalalayan siyang tumayo. Aksidente lang yon. Dito ka lang. Uupo ka muna. Kami na ni Kath ang maglilinis ng kalat. Inalalayan siya ni Bruce paupo sa gilid ng kama. Habang kunwaring inaayos ni Bruce ang kumot sa binti ni Sheena, nakita ni Sheena ang kamay ni Catherine na humaplos sa likod ni Bruce. Pasimple. Malandi. Magpahinga ka na muna. Malambing na sabi ni Catherine kay Sheena. Maghahanda lang kami ng dinner. Favorite mo ang niluto ko kare-kare. Salamat, Kath. Sagot ni Sheena. Ang swerte ko talaga na nandito kayong dalawa. Halos masuka siya sa sarili niyang sinabi. Pagkalabas ng dalawa, napahawak si Sheena sa kanyang dibdib. Habol niya ang kanyang hininga. Ligtas siya sa ngayon. Pero, hindi pa tapos ang gabi. Kinagabihan,
Sa hapagkainan, ang impyerno ay nagpatuloy. Nakaupo si Sienna sa kabisera. Nasa kanan niya si Bruce, nasa kaliwa naman si Catherine. "Here, tikman mo to," sabi ni Bruce, sabay subo ng kutsara sa bibig ni Sienna. Nginuya ni Sienna ang pagkain kahit parang lasang abo ito sa bibig niya. "Masarap ba?" tanong ni Bruce. "Oo, masarap," sagot ni Sienna. Yumuko siya kunwari para punasan ang kanyang bibig, pero ang totoo ay para sumilip muli sa ilalim ng benda. Sa ilalim ng mesa, nakita niya ang kamay ni Bruce na nakapatong sa hita ni Catherine. Ang paa ni Catherine ay banayad na kinikis-kis ang binti ni Bruce. Nanginginig ang tinidor na hawak ni Sienna. Ang galit ay parang kumukulong tubig sa loob niya. Gustong sumabog, gustong manunog, pero naalala niya ang naririnig niya kanina. Mental hospital. Kung magwawala siya ngayon, matatalo siya. Iisipin ng lahat na baliw siya. Kailangan niya ng ebidensya. Matibay na ebidensya. "Excuse me?" Paalam ni Bruce matapos ang ilang minuto. "Mag-CR lang ako sandali. Naiwan ko yata yung phone ko sa kwarto." Tumayo si Bruce. Nang makaalis ito, naramdaman ni Sienna ang matalim na titig ni Catherine sa kanya. "Alam mo, Bessie?" sabi ni Catherine. Ang boses ay puno ng pekeng tamis. "Minsan naaawa ako kay Bruce. Ang hirap siguro mag-alaga ng, taong may kapansanan habang buhay. Pero don't worry, nandito naman ako para tulungan siya." Humigpit ang hawak ni Sienna sa gilid ng mesa. "Salamat, Kath," sagot niya nang hindi tumitingin. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." "Wala iyon," sagot ni Catherine. "Para saan pa ang magkaibigan?" Narinig ni Sienna ang mahinang pagtawa ni Catherine. Isang tawa na parang insulto sa pagkatao niya. Pagkatapos ng hapunan, nagpahatid na si Sienna sa kwarto. Sinabi niyang masama ang pakiramdam niya dahil sa pagkadapa kanina. Ilang oras ang lumipas. Hating gabi na. Narinig ni Sienna ang pagbukas ng pinto ng CR sa loob ng kwarto nila. Lumabas si Bruce, amoy sabon at alak. Nagtulog-tulugan si Sienna. Naramdaman niya ang pagbigat ng kabilang side ng kama nang humiga si Bruce. Ilang sandali lang, narinig na niya ang malakas na hilik nito. Dahan-dahang bumangon si Sienna. Tinanggal niya ang benda sa kanyang mata. Ang sarap sa pakiramdam na makahinga ang kanyang balat, pero mas masarap ang pakiramdam ng kalayaan na makakitang muli. Nakita niya ang cellphone ni Bruce sa ibabaw ng nightstand. Umiilaw ito. May notification. Nilingon niya si Bruce. Mahimbing ang tulog nito, nakanganga. Ang lalaking akala niya ay prinsipe, isa palang demonyo. Maingat na inabot ni Sienna ang cellphone. Alam niya ang passcode. Birthday niya ito. Isang paraan ni Bruce para ipakita kunwari kung gaano siya ka-in love. Pero isa lang pala itong strategiya para makuha ang tiwala niya. Binuksan niya ang inbox. Ang huling text message ay galing sa isang numerong nakapangalan na Doc Ramirez. Binasa ni Sienna ang mensahe at nanlamig ang buong katawan niya. "Sir Bruce, ready na ang drops para sa mata niya. Ito yung mas matapang na dose. Sisirain nito ang kornea niya ng permanente sa loob ng 2 linggo. Pwede niyo nang pick upin bukas." Napatakip ng bibig si Sienna. Permanente. Gusto talaga siyang bulagin ni Bruce habang buhay. Nanginginig ang mga daliri ni Sienna habang hawak ang telepono. Kinuha niya ang sarili niyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan at kinuna ng picture ang mensahe. Ito na. Ito ang unang ebidensya. Ibabalik na sana niya ang cellphone ni Bruce nang biglang gumalaw ang lalaki. Umungol si Bruce at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Nagkasalubong ang paningin nila ni Sienna. Si Sienna na walang benda sa mata. Si Sienna na hawak ang cellphone niya. "Sienna?" Antok na tanong ni Bruce. Pero mabilis na nagbago ang ekspresyon nito mula sa antok patungong pagdududa. "Anong ginagawa mo?" Halos tumalon ang puso ni Sienna palabas ng kanyang dibdib. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang cellphone ni Bruce. Blag! Bumagsak ito sa sahig.
Mabilis na nag-isip si Shena. Kailangan niyang maging bulag sa sandaling ito. Kailangan niyang magmukhang walang alam. Nanatili siyang nakadilat pero tinawag niya ang kanyang dead eyes. Ang blangkong titig na pinraktis niya sa salamin nitong mga nakaraang araw. Tinitigan niya si Bruce pero tumingin siya lagpas dito, parang walang nakikita kundi kadiliman. Bruce? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. Gising ka na pala. Sorry. Sorry na bitawan ko. Bumangon si Bruce, bakas sa mukha ang pagdududa. Pinulot nito ang cellphone at tinitigan si Shena ng masama. Bakit hawak mo ang phone ko, Shena? At bakit wala kang piring? Tanong nito, matigas at malamig. Ang kati kasi. Sagot ni Shena sabay kamot sa gilid ng kanyang mata. Ang init ng tela. Hindi ako makahinga. Tinanggal ko muna saglit. Yung phone? Usisa pa ni Bruce. Hindi ito kumbinsido. Tumunog kasi. Pagsisinungaling ni Shena, kinapaka pa niya ang hangin sa harap niya. Aabutin ko sana para ibigay sa'yo. Baka importante. Pero hindi ko matansya kung nasaan yung mesa. Sorry Bruce, sorry talaga. Huminga ng malalim si Bruce. Nakita ni Shena, gamit ang kanyang peripheral vision, na dahan-dahang itinaas ni Bruce ang kamay nito. Iinawagayway ni Bruce ang palad sa tapat mismo ng mukha ni Shena. 1 pulgada na lang ang layo. Hindi kumurap si Shena. Pinanatili niyang blangko ang kanyang mga mata. Kahit gustong-gusto niyang umiwas, ito ang pinakamahirap na acting sa buong buhay niya. Ibinaba ni Bruce ang kamay. Napabuntong hininga ito. Naniwala siya. Hay naku, Shena! Inis na sabi ni Bruce. Huwag mo nang pakikialaman ang gamit ko, okay? Work yun! At ibalik mo yung benda mo. Baka maimpeksyon yung mata mo. Opo. Mahinang sagot ni Shena. Sorry na. Ligtas siya. Sa ngayon. Kinabukasan dinala ni Bruce si Shena sa opisina ng kumpanya. Ito ang unang beses na nakatapak ulit si Shena sa sarili niyang kumpanya matapos ang aksidente. Amoy niya ang pamilyar na scent ng opisina, kape at papel. Pero iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na siya ang boss dito. Isa na lang siyang pirma na kailangan nilang makuha. Dahan-dahan, alalay ni Bruce habang pinapaupo siya sa kanyang swivel chair. Salamat, Hon, sabi ni Shena. Okay, let's go straight to business, sabi ni Bruce. Narinig ni Shena ang pagbukas ng isang folder. Kailangan mong pirmahan itong documents para sa renewal ng contract ng mga suppliers natin. Kapag hindi mo na pirmahan ngayon, titigil ang production next week. Iniabot ni Bruce ang ballpen sa kamay ni Shena at itinutok ang dulo nito sa papel. Dito ka pipirma, sabi ni Bruce. Yumuko si Shena. Sa ilalim ng suot niyang dark sunglasses, bahagya niyang idinilat ang mga mata. Binasa niya ang pamagat ng dokumento. Hindi ito kontrata sa suppliers. Deed of absolute sale. Ibinebenta ni Shena ang 40% ng shares niya sa isang kumpanyang hindi niya kilala. At sigurado siya, dummy company ito ni Bruce. Kumulo ang dugo ni Shena. Gusto niyang isaksak ang ballpen sa leeg ng lalaking nasa harap niya. Pero hindi pa pwede. Hinawakan niya ang sentido niya at umarte. Aray, daing ni Shena. Binitawan niya ang ballpen. Bakit? Anong problema? Iritableng tanong ni Bruce. Sobrang sakit ng ulo ko, Bruce, sabi ni Shena. Halos maiyak sa sakit. Kunwari. Nahihilo ako. Parang umiikot ang paningin ko kahit madilim. Kailangan ko ng gamot. Nasa bag ko sa kotse na iwan ko yata. Singhal ni Bruce. Ngayon pa talaga. Importante to eh. Please, Han. Pagmamakaawa ni Shena. Hindi ako makapag-focus. Kunin mo muna, please. Padabog na tumayo si Bruce. Sige, dyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Utos nito bago lumabas ng opisina at ibinalibag ang pinto. Pagkasara ng pinto, naging kidlat ulit si Shena. Hinubad niya ang salamin. Mabilis niyang kinuha ang dokumento sa mesa. Click, click, click.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng kontrata. Ito ang ebidensya ng fraud. Pagkatapos, binuksan niya ang drawer ng mesa. Nakita niya ang isang folder na may pangalang Catherine Go. Binuksan niya ito. Appointment paper, Catherine Go, Chief Financial Officer, CFO. Napapailing na lang si Sheena. Ginawa niyang CFO ang babaeng walang alam sa finance, kundi ang gumastos ng pera ng iba. Kinuha ni Sheena ang isang maliit na voice recorder na binili niya online. Nilagyan niya ito ng double-sided tape at mabilis na idinikit sa ilalim ng mesa sa lugar na hindi mapapansin ni Bruce. "Huli kayo!" bulong niya. Ibinalik niya ang mga papel sa ayos nito kanina. Sinuot niya ulit ang salamin. Akala niya ay may oras pa siya. Akala niya ay matatagalan si Bruce sa paghahanap ng gamot sa kotse. Pero biglang bumukas ang pinto. Hindi ito si Bruce. Ang mga yapak ay magaan. Tunog ng heels. Nakaupo si Sheena. Hawak ang folder ni Catherine na nakabukas pa sa kanyang kandungan. Nakalimutan niyang isara at ibalik sa drawer. At ang mas malala, nakababa ng bahagya ang kanyang sunglasses dahil nagbabasa siya. "Babe, nakuha ko na yung..." Napatigil ang boses. Hindi boses ni Bruce. Boses ito ni Catherine. Nag-angat ng tingin si Sheena. Sa pintuan, nakatayo si Catherine. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin kay Sheena. Nakatingin sa folder na hawak ni Sheena at nakatingin sa mga mata ni Sheena na bahagyang nakasilip sa likod ng salamin. Nagkatitigan sila. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang isinara ni Catherine ang pinto sa likod niya. Isang nangiting demonyo ang unti-unting gumuhit sa mga labi nito. "Sheena," sabi ni Catherine, ang boses ay parang ahas na gumagapang. "Bakit hawak mo ang employment file ko?" Huminga ng malalim si Sheena. Wala nang atrasan to. Mabilis na ibinaba ni Sheena ang kanyang tingin. Ibinalik niya ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha habang ang puso niya ay halos sumabog sa kaba. "Catherine?" tanong ni Sheena. Kunwari ay gulat na gulat. Kinapaka pa niya ang hangin sa harap niya. "Ikaw ba yan? Nasaan si Bruce?" Hindi agad sumagot si Catherine. Narinig ni Sheena ang papalapit na takong ng sapatos nito. Click, click, click. Tumigil ito sa harap mismo ng mesa. "Huwag mong ibahin ang usapan, Sheena," mataray na sabi ni Catherine. "Bakit hawak mo ang folder ko?" Pinanatili ni Sheena ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Folder mo?" Inosenteng tanong ni Sheena. "Ito ba yung pinapapirmahan ni Bruce? Sabi niya kasi kanina, pipirmahan ko daw ang renewal ng suppliers. Iniwan niya ito sa kandungan ko bago siya lumabas para kumuha ng gamot. Hinihintay ko lang siyang bumalik." Katahimikan. Inamoy ni Sheena ang pabango ni Catherine. Amoy ng mamahaling bulaklak na may halong masangsang na intensyon. Biglang hinabrot ni Catherine ang folder mula sa kamay ni Sheena. "Ah, ganun ba?" sabi ni Catherine, pero may halong pagdududa pa rin sa boses nito. "Tanga talaga yung fiancé mo. Maling folder ang naibigay sa'yo. Confidential file ko to." "Sorry," mahinang sabi ni Sheena. "Wala naman akong nakikita eh. Malay ko ba kung anong papel yan?" Bago pa makasagot si Catherine, bumukas ang pinto. Hinihingal si Bruce. "Nakuha ko na ang gamot," sigaw ni Bruce. Natigilan siya nang makita si Catherine. "Oh, Kath? Nandito ka na pala." "Oo," sagot ni Catherine habang nakatingin ng makahulugan kay Bruce. "Muntik na ngang mapirmahan ni Sheena ang promotion papers ko. Buti na lang dumating ako." Naramdaman ni Sheena ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Alam niyang nagpaparinig si Catherine na muntik na silang mabuko. "Ay, sorry babe," palusot ni Bruce. "Nagmamadali kasi ako kanina. Sheena, inumin mo na to para makaalis na tayo. May surprise party pa naman si Kath para sa'yo mamaya." Napilitang ngumiti si Sheena. "Surprise party?" "Oo naman, Bessie." Biglang nagbago ang tono ni Catherine. Mula sa pagiging mataray, naging sweet ito ulit.
Despedida de soltera mo ngayon. Last night of being single. Kailangan bongga. Kinagabihan, dinala nila si Shena sa isang exclusive bar. Maingay, mausok at puno ng mga kaibigan ni Catherine na hindi naman talaga gusto si Shena. Pinaupo nila siya sa isang sofa sa gitna, parang siyang display sa museo. "Here, suotin mo to," sabi ni Catherine sabay abot ng isang damit. "Gift ko sa'yo. White dress yan galing pang Paris. Bagay na bagay sa bride-to-be." Hinawakan ni Shena ang tela. Magaspang. At nang pasimple niyang silipin ito sa ilalim ng kanyang sunglasses, nakita niya ang totoo. Hindi ito puti. Kulay cream ito na naninilaw na sa kalumaan. May mantsa pa sa laylayan. Mukhang nabili lang sa ukay-ukay o nakuha sa basahan. Ito ang gusto nilang isuot niya para pagtawanan siya ng mga tao. "Salamat, Kath," sabi ni Shena. Pinipilit na wag ipakita ang pandidiri. Ang lambot ng tela, siguradong mahal ito. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Catherine sa paligid. Rinig ni Shena ang mga bulungan. "Grabe, naniwala ang bulag." Bagay sa kanya. Mukha siyang basahan. Sinuot ni Shena ang damit. Nagmukha siyang kawawa sa gitna ng mga nakaayos na bisita. Pero taas noo siyang umupo. "Cheers para sa bride!" Sigaw ni Catherine sabay abot ng isang baso ng red wine kay Shena. Kinuha ni Shena ang baso. Nakita niyang nakangisi si Catherine sa tabi niya. Suot ang isang kumikinang na silver gown. Ito na ang pagkakataon. "Cheers!" sabi ni Shena. Kunwari ay itataas niya ang baso para makipag-toast. Pero nawalan siya ng balanse. Hinayaan niyang tumagilid ang baso. Splash! Bumuhos ang pulang alak diretso sa dibdib at tiyan ng silver gown ni Catherine. "OMG!" tili ni Catherine. Napasinghap ang lahat. "Ay, sorry. Sorry talaga," sigaw ni Shena. Kunwari ay natataranta. "Hindi ko natansya. Akala ko nandun yung baso mo." "Tanga ka ba?" sigaw ni Catherine. Nakalimutan nito ang pagpapanggap. "Ang mahal ng gown ko. Sinira mo." "Hon, huminahon ka." Saway ni Bruce na lumapit agad kay Catherine. Hindi kay Shena. Hindi niya sinasadya. Bulag yung tao. Nakita ni Shena ang pamumula ng mukha ni Catherine sa galit. Gusto nitong manampal pero maraming nakatingin. "Mag-CR lang ako," padabog na sabi ni Catherine. "Kailangan kong labhan to." "Samahan na kita," sabi ng isang kaibigan nito. Naiwan si Shena sa sofa, kunwari ay hiyang-hiya. Pero sa loob-loob niya, tumatawa siya. Bagay ang mantsa ng alak sa maitim na budhi ni Catherine. Maya-maya, nagpaalam din si Shena na mag-CCR. Inalalayan siya ng isang waiter hanggang sa pinto. Pagpasok sa CR, siniguro niyang walang ibang tao sa cubicles. Pumasok siya sa dulo. Sa kabilang cubicle, narinig niya ang boses ni Catherine at ng kaibigan nito. Hindi alam ni Catherine na nandoon din si Shena. "Nakakainis talaga ang babaeng yun," anggil ni Catherine. "Nasira ang gabi ko." "Hayaan mo na, girl," sabi ng kaibigan nito. "After ng kasal, sayo na si Bruce, sayo na ang pera." "Dapat lang," sagot ni Catherine. Humina ang boses nito pero dinig na dinig pa rin ni Shena. "Kailangan na naming makuha ang pera. Buntis ako, girlie. Magdadalawang buwan na." Nanlaki ang mga mata ni Shena sa loob ng cubicle. Buntis, kaya pala nagmamadali sila. Kaya pala gusto siyang patayin o ipakulong agad ni Bruce. May pamilya na silang binubuo gamit ang pera ni Shena. Bago pa siya makapag-react, bumukas ang pinto ng CR. Pumasok ang isang babae na naka-uniforme ng janitress. Pero kilala ni Shena ang boses ng magsalita ito. "Ma'am Shena?" Pabulong na tawag nito. Nasa labas na sina Ma'am Catherine. Umalis na. Lumabas si Shena sa cubicle. Ang janitress ay walang iba, kundi ang pinsan ng kanyang lawyer na si Attorney Santos. Ito ang contact niya ngayong gabi. "Nakuha mo ba?" tanong ni Shena. Mabilis na inabot ni Shena ang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Laman nito ang picture ng kontrata at ang recording sa opisina. "Nandyan lahat,"
Mabilis na sabi ni Shayna. Sabihin mo kay Attorney Santos, ipapirma ko ang fake transfer docs bukas para kumagat sila sa pain. Kinuha ng babae ang USB, pero may inabot itong isang papel kay Shayna. Pinapabigay ni attorney, sabi ng babae. Seryoso ang muka. Bad news, ma'am. Binuksan ni Shayna ang papel at binasa ito ng mabilisan. Nanlamig siya. Ayon sa report ng bangko, nag-initiate na ng wire transfer si Bruce kaninang umaga. Inilipat nito ang malaking pondo ng kumpanya sa isang offshore account sa Cayman Islands. Pending pa ang transaction, paliwanag ng babae. Pero mag-clear ito sa mismong araw ng kasal, 2:00 ng hapon. 2:00 ng hapon. Iyon ang oras ng seremonya. Kung hindi mapipigilan ni Shayna ang kasal at hindi maipakukulong si Bruce, bago mag-2:00, simot ang pera ng kumpanya. Mawawala ang lahat ng pamana ng magulang niya. Napatingin si Shayna sa salamin. Ang despedida na ito ay hindi lang paalam sa pagiging dalaga. Ito ay paalam sa oras. Sabihin mo kay attorney. Matigas na utos ni Shayna, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desisyon. Humanda siya. Hindi lang kasal ang magaganap sa simbahan sa makalawa. Magkakaroon ng digmaan. Hawak ni Bruce ang baso ng whiskey habang nakatanaw sa city skyline mula sa balcony ng penthouse ni Catherine. Napangiti siya. Ang liwanag ng mga ilaw sa ibaba ay parang mga gintong barya na naghihintay lang na dukutin niya. Isang tulog na lang, babe, bulong niya sa sarili. Isang tulog na lang, akin na ang lahat. Naramdaman niya ang pagyakap ng mga braso ni Catherine mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Iniisip mo pa rin ba siya? Tanong ni Catherine. Humarap si Bruce at tinignan ang kanyang tunay na mahal. Kahit nakasimangot si Catherine dahil sa mantsa ng wine sa gown nito kanina, para kay Bruce, ito ang pinakamagandang babae sa mundo. Hindi tulad ni Shayna na masyadong mabait, masyadong boring, at ngayon, masyadong baldado. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Sagot ni Bruce, sabay halik sa noon ni Catherine. Bukas, pagkatapos ng kasal, lilipat na agad tayo ng pangalan sa mga bank accounts. By 2 p.m., clear na ang wire transfer. Tayo na ang may-ari ng kumpanya. Tumawa si Catherine, pero may halong kaba. Sigurado ka bang hindi siya magdududa? Nakita mo ba siya kanina sa party? Ang lampa. Tinapunan pa ako ng alak. Aksidente lang yon, kampanteng sagot ni Bruce. Nakita mo naman kung paano siya kumilos. Para siyang batang paslit na nangangapa sa dilim. Tiwalang-tiwala siya sa akin, Kath. Mahal na mahal niya ako. Umupo sila sa sofa. Kumuha ng sigarilyo si Bruce at sinindihan ito. Puno ng usok ang kwarto, parang ang maitim nilang budhi. Alam mo, biglang seryosong sabi ni Bruce habang pinapanood ang usok. Minsan napapaisip ako, kung hindi ko kaya ginalawang preno ng kotse niya noon, magiging ganito kaya kadali ang lahat. Natigilan si Catherine. Ito ang unang beses na pinag-usapan nila nang diretso ang aksidente. 2 taon na ang nakakaraan. Bruce! Saway ni Catherine, lingon-lingon sa paligid kahit silang dalawa lang ang tao. Huwag mong sabihin, yan ng malakas. Tumawa ng mapakla si Bruce. Bakit? Tayo lang naman ang nakakaalam. Ang tangang mekaniko, patay na. Si Shayna? Ang alam niya, nawalan lang ng kontrol ang sasakyan dahil madulas ang daan. Lumapit si Bruce kay Catherine. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa kasamaan. Ginawa ko yun para sa atin, Kath. Noong nalaman kong balak na niyang ibigay sa charity ang kalahati ng yaman ng pamilya niya, alam kong kailangan ko siyang pigilan. Kailangan ko siyang gawing baldado para umasa siya sa akin. Para ako ang maging mata niya at utak ng kumpanya. Hinaplos ni Catherine ang pisngi ni Bruce. You're wicked, Bruce. Kaya mahal na mahal kita. At ngayon, magkaka-baby na tayo. Hinawakan ni Bruce ang tiyan ni Catherine. Para sa baby natin to.
Lahat ng kukunin natin kay Shena para sa future ng anak natin. Inubos ni Bruce ang alak. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Uuwi na ako, sabi niya. Kailangan kong siguraduhin na mahimbing ang tulog ng ating prinsesa. Ayokong magtantrum siya bukas sa simbahan. Pag-uwi ni Bruce sa bahay ni Shena, tahimik na ang lahat. Patay na ang mga ilaw sa sala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Shena. Ang silid ay balot ng kadiliman. Tanging ang sinag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakita niya si Shena sa kama. Mahimbing itong natutulog, payapa ang muka. Ang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Lumapit si Bruce sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya si Shena. Sa totoo lang, maganda si Shena. Maputi, makinis. Kung hindi lang ito naging hadlang sa ambisyon niya, baka minahal niya ito kahit paano. Pero ang pag-ibig ay para sa mga mahihirap. Ang kailangan ni Bruce ay kapangyarihan. Umupo si Bruce pambaba sa gilid ng kama. Ang bigat ng kanyang katawan ay nagpalubog sa kutsyon, pero hindi gumalaw si Shena. Nanatili itong tulog, o yun ang akala niya. Hinaplos ni Bruce ang buhok ni Shena. Ang kanyang mga daliri ay gumapang mula sa noo, pababa sa pisngi nito. Pasensya na, Shena, bulong niya sa dilim. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Nothing personal, it's just business. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ng dalaga. Masyado kang naging pabigat sa loob ng 2 taon. Oras na para magpahinga ka na. Sa mental hospital. Doon, hindi mo na kailangan ang mga mata mo. Hinalikan niya si Shena sa noo. Isang halik na mas malamig pa sa bangkay. Tumayo si Bruce. Inayos ang kanyang kwelyo at naglakad palabas. Kampante ang kanyang bawat hakbang. Panalo na siya. Hawak na niya ang mundo. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Click! Binalot muli ng katahimikan ang silid. 1 segundo. 2 segundo. Sa dilim, biglang dumilat ang mga mata ni Shena. Wala ng antok. Wala ng luha. Wala ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot, kasing talim ng patalim na handang humiwa. Narinig niya ang lahat. Ang pangungutya, ang plano, ang katotohanan. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa saradong pinto kung saan lumabas ang demonyo. Tama ka, Bruce. Bulong ni Shena sa hangin. Ang boses ay matigas at buo. Nothing personal. Kinuha niya ang litrato ng kanyang mga magulang sa nightstand at mahigpit itong hinawakan. Dahil bukas, personal na to. Napakaganda mo, Ma'am Sheena. Narinig ni Shena ang boses ng makeup artist habang inaayos ang huling hibla ng kanyang buhok. Nakaupo si Shena sa harap ng malaking salamin sa holding room ng simbahan. Dahan-dahang iminulat ni Shena ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang bride. Suot niya ang isang eleganteng off-shoulder gown na puno ng Swarovski crystals. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Pero hindi ang ganda ng damit ang tinitignan niya, kundi ang babaeng nakasuot nito. Wala na ang dating Shena na laging nakayuko at takot. Ang babaeng nasa salamin ay may matang puno ng apoy. Ito ang mukha ng isang babaeng handang pumatay para sa katarungan. Salamat, sagot ni Shena. Kinuha niya ang makapal na belo at dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang ulo. Tinatakpan ng kanyang muka at ang kanyang paningin. Kailangan niyang maging bulag. Sa huling pagkakataon, tumunog ang kampana ng simbahan. Hudyat na magsisimula na ang seremonya. Inalalayan siya ng coordinator palabas ng kwarto. Bawat hakbang ay mabigat. Parang hinihila siya ng lupa. Pero pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Nang bumukas ang malalaking pinto ng simbahan, sinalubong siya ng liwanag. At ng malakas na tunog ng organ, ang wedding march ay pumailan lang sa hangin. Nagsimulang maglakad si Shena. Sa ilalim ng kanyang belo, nakikita niya ang lahat. Malinaw na malinaw.
Nakita niya ang mga bisita. Karamihan sa kanila ay mga kamag-anak at kaibigan ni Bruce na hindi naman niya kilala. Nakita niya ang mga peking ng ngiti nila. May ilan pang nagbubulungan habang nakatingin sa kanya ng may awa. Sayang ang ganda, bulag naman. Basa niya sa galaw ng bibig ng isang ginang sa unang hanay. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bouquet ng mga puting rosas. Kung alam lang nila na ang mga tinik nito ay kasing talim ng galit sa puso niya ngayon. Sa unahan, malapit sa altar, nakita niya si Catherine, ang maid of honor. Nakasuot ito ng isang matingkad na pulang gown na agaw atensyon. Sa tradisyon, bawal ang pula sa kasal dahil ito ay kulay ng pag-aagaw. Pero halatang sinadya ito ni Catherine. Nakangisi ito habang nakatingin kay Shayna, parang sinasabing, "Ako ang tunay na bida ngayon." At sa dulo ng aisle, naghihintay si Bruce. Nakatayo ito ng tuwid. Suot ang mamahaling barong Tagalog na binili gamit ang pera ni Shayna. Pero napansin ni Shayna ang isang detalye na hindi mapapansin ng iba. Panay ang tingin ni Bruce sa kanyang relo. Nagmamadali. Hindi dahil excited siyang makita ang bride, kundi dahil hinihintay niya ang deadline ng bank transfer. 2:00 ng hapon. Nang makarating si Shayna sa altar, iniabot ng coordinator ang kamay niya kay Bruce. Hinawakan ni Bruce ang kamay niya. Malamig. Malagkit. "You look beautiful, Shayna," bulong ni Bruce. Sa ilalim ng belo, gusto ni Shayna na duraan ang mukha nito. Pero sa halip, ngumiti siya ng mapait. "Salamat, Bruce," sagot niya. "Sana nakikita kita ngayon." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Bruce, at may himig ng panloloko sa boses nito. "Ako na ang magiging mata mo habang buhay." Humarap sila sa pari. Nagsimula ang misa. Ang bawat salita ng pari tungkol sa pag-ibig, katapatan at pagsasama ay parang insulto sa pandinig ni Shayna. Nararamdaman niya ang pagkainip ni Bruce sa tabi niya. Ilang beses niyang naramdaman ang paggalaw ng paa nito, senyales na gusto na nitong matapos ang lahat. At dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. Tumahimik ang buong simbahan. Tanging ang boses ng pari ang maririnig na umaaling-awngaw sa matataas na pader ng katedral. "Kung mayroon man sa inyo dito ang tumututol sa kasalang ito," sabi ng pari. Ang boses ay seryoso at malakas. "Magsalita na kayo ngayon o manahimik na habang buhay." Karaniwan, ito ay parte na lang ng seremonya. Walang sumasagot. Walang kumikibo. Katahimikan. Sumulyap si Bruce kay Shayna at bahagyang pinisilang kamay nito. Parang sinasabing, "Tapos na, panalo na ako." Pero sa gitna ng katahimikan, humugot ng malalim na hininga si Shayna. Binitawan niya ang kamay ni Bruce. Naramdaman niya ang gulat ni Bruce sa tabi niya. "Ako, Father." Malakas at malinaw na sabi ni Shayna. Umugong ang bulungan sa buong simbahan. Napasinghap ang mga tao. "Shayna?" Gulat na bulong ni Bruce. "Anong ginagawa mo? Nahihilo ka ba?" Hindi sumagot si Shayna. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang makapal na belo. Sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng Diyos, at sa harap ng lalaking nagtangkang pumatay sa kanya, itinaas ni Shayna ang belo at inihagis ito sa likuran niya. Tumambad ang kanyang mukha. Walang piring, walang salamin, at ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig. Matalim, buhay, at puno ng akusasyon sa mga mata ni Bruce. Nanlaki ang mga mata ni Bruce. Namutla ito na parang nakakita ng multo. "Tumututol ako," sabi ni Shayna. Ang boses ay yumanig sa mikropono. "Dahil ang lalaking ito ay hindi ang mapapangasawa ko, kundi ang demonyong sumira sa buhay ko." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong simbahan. Ang kaninang bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakapako kay Shayna at kay Bruce. Hindi makagalaw si Bruce. Nakaawang ang kanyang bibig.
Nanginginig ang mga kamay. Ang mukha niyang puno ng yabang kanina ay napalitan ng purong takot. Tinitigan niya ang mga mata ni Shena, mga matang akala niya ay patay na, pero ngayon ay puno ng buhay at nagliliyab na galit. Nakikita mo ako? Utal na tanong ni Bruce. Parang bata na nahuling gumagawa ng kalokohan. Ngumiti si Shena. Isang nangiting mapait, isang nangiting puno ng sakit na naghilom at naging puot. Oo, Bruce, sagot ni Shena ng malakas sa mikropono. Kitang-kita kita. Kitang-kita ko ang baho ng pagkatao mo. Babe, let me explain. Humakbang palapit si Bruce, tinatangkang hawakan ng braso ni Shena. May sakit ka lang. Baka hallucination lang yan ng gamot mo. Ituloy natin ang kasal, please. Umatras si Shena at tinabig ang kamay ni Bruce ng malakas. Huwag mo akong hawakan. Mariing utos ni Shena. Humarap siya sa mga tao. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang mga kamay-ari ng kumpanya, ng mga investors at ng mga kaibigan. Ito ang sandaling hinihintay niya. Gusto niyong malaman kung bakit ako tumututol? Tanong ni Shena sa lahat. Gusto niyong makilala kung sino talaga ang lalaking ito at ang babaeng nakatayo doon. Itinuro ni Shena si Catherine na nakaupo sa unahan. Namutla si Catherine sa ilalim ng makapal nitong makeup. Anong pinagsasabi mo, Shena? Sigaw ni Catherine. Tumayo ito at pilit nang ngumiti sa mga tao. Baliw na siya. Tawagin niyo ang doktor. Hindi doktor ang kailangan dito, Catherine, sagot ni Shena, kundi pulis. Senyas ni Shena sa tech booth sa likod ng simbahan. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng katedral. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa malalaking LED screens sa gilid ng altar na kanina ay nagpapakita ng prenup photos nila. Nag-iba ang imahe sa screen. Tumambad ang video na kuha mula sa hidden camera sa opisina. Malinaw ang audio. Sigurado ka bang pipirmahan niya ang mga dokumento bago ang kasal? Boses ni Catherine sa video. Oo naman. Tiwalang-tiwala sa akin ang tangang yun. Sagot ni Bruce Amway sa video habang nakapatong ang paa sa mesa ni Shena. Sa araw ng kasal, sa atin na ang kumpanya. At kapag nakuha ko na ang lahat, ilalagay na natin siya sa mental hospital. Napasinghap ang buong simbahan. Oh my God! Sigaw ng isang bisita. Hindi pa tapos ang video. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Shena. Madilim, pero dinig na dinig ang boses ni Bruce habang kausap si Catherine. Kung hindi ko kaya ginalaw ang preno ng kotse niya noon, magiging ganito kaya kadali ang lahat. Sa puntong yun, nagkagulo na ang mga tao. Ang ilan ay napatayo sa galit. Ang mga matatanda ay napahawak sa dibdib. Murderer. Mamamatay tao. Iyon ang salitang bumubulong sa hangin. Tumingin si Shena kay Bruce. Ang lalaki ay parang statwa na hindi makagalaw. Tagaktak ang pawis nito. Manipulated yan. Sigaw ni Bruce. Pero garalgal na ang boses niya. Deepfake yan. Sinisiraan lang ako ng babaeng yan dahil may sakit siya sa utak. Talaga ba, Bruce? Hamon ni Shena. Muli siyang sumenyas. Sa screen, lumabas ang screenshot ng text message mula kay Doc Ramirez tungkol sa gamot na pampabulag. Kasunod nito ang bank transaction records ng wire transfer papuntang Cayman Islands na nakaschedule ngayong 2:00. Tumingin si Shena sa kanyang relo. 1:55 p.m., sabi ni Shena. 5 minuto bago maklear ang pera. Sayang, Bruce. Muntik na. Napatingin si Bruce sa screen. Doon niya lang na-realize na tapos na ang lahat. Wala na ang pera. Wala na ang kumpanya. Wala na ang kinabukasan niya. Biglang nagdilim ang paningin ni Bruce. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. Hayop ka! Sigaw ni Bruce. Sa gulat ng lahat, sumugod si Bruce kay Shena. Akmang sasakalin niya ang dalaga sa harap ng altar. Papatayin kita! Napatili ang mga tao. Hindi nakagalaw si Shena sa bilis ng pangyayari. Pero bago pa dumapo ang mga kamay ni Bruce, sa leeg ni Shena, isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Bruce.
Bumagsak si Bruce sa sahig. Sa tabi ni Shayna, nakatayo ang head ng security ng pamilya niya, kasama ang 3 unipormadong pulis na kanina pa nakaabang sa sacristy. "Huli ka," sabi ng hepe ng pulisya. Agad na pinusasan si Bruce habang nakadapa ito sa sahig, dumudugo ang labi. "Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan," pagpupumiglas ni Bruce. Sa kabilang banda, nagtangkang tumakas si Catherine. Hinila nito ang laylayan ng kanyang pulang gown at tumakbo papunta sa side entrance. "Huwag mong hayaang makatakas ang ahas," utos ni Shayna sa mikropono. Hinarang ng mga pulis si Catherine bago pa ito makalabas ng pinto. Nag-iiyak ito at nag-hysterical. "Wala akong alam dyan. Si Bruce ang may pakana ng lahat. Buntis ako. Maawa kayo sa akin," sigaw ni Catherine habang pinupusasan. Lumapit si Shayna kay Bruce na ngayon ay nakaluhod na at hawak ng 2 pulis. Yumuko si Shayna para magpantay ang mga mukha nila. Tiningnan niya ito sa mata. Wala nang pagmamahal, wala nang awa. "Sabi mo noon, ako ang pabigat," bulong ni Shayna. Sapat lang para marinig ni Bruce. "Pero ngayon, ikaw ang dadalhin sa kulungan at sisiguraduhin kong mabubulok ka doon hanggang sa mamatay ka." Dinuraraan siya ni Bruce sa mukha. "Magbabayad ka, Shayna. Babalikan kita." Pinunasan lang ni Shayna ang pisngi niya ng dahan-dahan. Tila ba dumilang ito ng insekto. "Good luck," sagot ni Shayna. "Pero sa tingin ko, hindi ka na makakalabas." Senyas ng hepe, kinaladkad na ng mga pulis si Bruce at Catherine palabas ng simbahan. Ang kanilang mga sigaw ay unti-unting nawala sa ingay ng sirena ng mga patrol cars sa labas. Naiwan si Shayna sa gitna ng altar. Mag-isa, pero nakatayo ng tuwid. Ang mga bisita ay tahimik na nakatingin sa kanya. Hinihintay kung anong gagawin niya. Iiyak ba siya? Magwawala? Huminga ng malalim si Shayna. Inalis niya ang engagement ring sa kanyang daliri. Ang singsing na simbolo ng 2 taong panloloko. Inihagis niya ito sa sahig kung saan kanina nakadapa si Bruce. Humarap siya sa mga tao, inayos ang kanyang buhok at nagsalita sa mikropono sa huling pagkakataon. "Pasensya na sa abala," sabi ni Shayna. Ang boses ay kalmado at puno ng dignidad. "Cancelled ang kasal, pero tuloy ang party. Ipagdiwang natin ang kalayaan ko." 1 buwan ang lumipas, tahimik sa loob ng executive office sa pinakamataas na palapag ng building. Tanging ang tunog ng aircon at ang mabilis na pagtipa ng daliri sa keyboard ang maririnig. Nakaupo si Shayna sa kanyang swivel chair. Wala na ang itim na salamin, wala na ang tungkod. Suot niya ang isang power suit na kulay asul, ang kulay ng kapayapaan at awtoridad. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Santos. Bitbit ang makapal na folder. "Good morning, Ma'am Shayna," bati ng abogado. "Nandito na po ang final report galing sa piskalya." Tumigil si Shayna sa pagtatype. Tumingin siya sa abogado at ngumiti ng tipid. "Anong balita, attorney?" tanong niya. Umupo si Attorney Santos sa tapat niya. "Denied po ang petition for bail ni Bruce at Catherine," panimula ng abogado. "Masyadong matibay ang ebidensya, ang video recording, ang bank transaction, at ang testimony ng doktor na kumanta na rin para mapababa ang sentensya niya. Walang kawala ang dalawa." Napahinga ng maluwag si Shayna. Sumandal siya sa kanyang upuan. Sa wakas, "Kumusta sila sa loob?" tanong ni Shayna. Hindi dahil nag-aalala siya, kundi dahil gusto niyang masigurado na nagbabayad sila. "Hindi maganda," sagot ni Attorney Santos. "Nabalitaan kong laging nag-aaway sina Bruce at Catherine sa detention center. Sinisisi nila ang isa't isa at si Catherine mukhang nahihirapan sa pagbubuntis niya sa loob ng selda." Tumangulang si Shayna. May kaunting kirot pa rin sa puso niya para sa bata dahil wala naman itong kasalanan. Pero alam niyang mas mabuti nang lumaki ito na malayo sa impluwensya ng kasakiman ng mga magulang nito. "Hayaan mo na sila," sabi ni Shayna. "Tapos na ako sa kanila.
Ang importante, ligtas na ang kumpanya. Speaking of kumpanya, inabot ni Attorney Santos ang isang dokumento. Ito na po ang deed of donation na pinapahanda nyo. Kinuha ni Shayna ang ballpen. Ito ang dokumentong matagal nang pinag-aawayan nila ni Bruce. Ito ang rason kung bakit siya gustong patayin noon. Ang pagdodonate ng malaking porsyento ng kita ng kumpanya para sa foundation ng mga bulag at may kapansanan. Walang pagdadalawang isip na pinirmahan ni Shayna ang papel. Shayna Rodriguez Mercado. Ang pirma niya ay mabilis at puno ng kumpiyansa. Ipadala mo na yan agad, attorney. Utos ni Shayna. Gusto kong makatulong agad tayo sa mga nangangailangan. Ayokong maranasan nila ang dilim na naranasan ko. Masusunod po, ma'am. Sagot ng abogado. Tumayo ito at yumuko. Bilib po ako sa inyo. Hindi ko alam kung paano nyo nakayanan ang lahat ng isyon ng mag-isa. Tumingin si Shayna sa kawalan sandali. Hindi ako nag-iisa, attorney. Sagot niya. Nandyan ang mga magulang ko. At nandyan ang galit na naging lakas ko. Pero ngayon, pagod na akong magalit. Gusto ko na lang maging masaya. Pagkaalis ng abogado, tumayo si Shayna at lumapit sa malaking bintana. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang buong lungsod. Ang mga sasakyan na parang langgam. Ang mga taong nagmamadali. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Mainit. Totoo. Dati, akala niya, ang pagbalik ng paningin niya, ang pinakamalaking himala. Pero, mali pala siya. Ang tunay na himala ay ang pagkamulat ng kanyang isipan. Nakikita na niya ngayon kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Natutunan niyang ang tunay na bulag ay hindi ang mga walang paningin, kundi ang mga nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil sa pag-ibig. Pinunasan niya ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi, luha ng tagumpay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ting! Bumalik si Shayna sa mesa at kinuha ang telepono. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Congratulations, CEO Shayna. Nabalitaan ko ang nangyari. Bilib ako sa tapang mo. Looking forward to our meeting next week. I think marami tayong mapagkakasunduan sa negosyo at baka sa iba pa. Mr. L, napakunot ang noo ni Shayna pero napangiti rin siya. Mr. L? Bulong niya. Hindi niya alam kung sino ito. Maaaring bagong investor, maaaring bagong kaibigan, o maaaring simula na may isang bagong kwento. Pero sa ngayon, hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya naghahanap ng mag-aakay sa kanya. Ibinaba ni Shayna ang cellphone. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng opisina. Taas noo, diretsong tingin. Handa na siyang harapin ang mundo gamit ang sarili niyang mga mata.